Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful
holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy, faithful. You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. And be gracious to you. The Lord turn his Face toward you. and give you peace. The Lord bless you And keep you. make his face shine upon Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen.
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations,
Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto nyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Mga ginagawa, nasasabi namin, oh God, na napakabuti, napakaganda ng resulta nito. Oh, hallelujah, Jesus. God of all majesty, risen King, Lamb of God. Lamb of God, Hallelujah. holy and righteous, Blessed Redeemer. blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout All your the praise. heavens shout your praise. All creation bows to worship you. All creations bow to worship you. How wonderful. How wonderful. How beautiful. How beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful. Wonderful, Hallelujah. how beautiful, Jesus, your name. Name above Name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior. Jesus. Beautiful Savior, God of all majesty. majesty, risen King, Lamb of God. Lamb of God, Hallelujah. holy and righteous, Blessed Redeemer. blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens. All the heavens shout your praise. All creations bow. All creations bow to worship you. How wonderful. How wonderful, How beautiful. how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, Beautiful. how beautiful, Jesus, your name. Jesus, your name. Hallelujah. Hallelujah. Name above every name, Jesus. Father God, in the name of Jesus, Lord, continue to reveal yourself to us. Oh God, Holy Spirit, hallelujah. Thank you for revealing the hearts of the Father in our midst right now. Thank you for revealing yourself. Yes, hallelujah. We will sing forever.
I will sing. I will sing. Let's worship Jesus. Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus, I love I will sing. Hallelujah. Forever. Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus, I love you. How wonderful. How beautiful. Beautiful. Name above every Name. exalted high. How wonderful. Wonderful. How beautiful. How beautiful. Jesus, your Jesus, name. your name. Name above every Name name. above every Hallelujah. How wonderful. How wonderful. How beautiful. Beautiful. Name above Hallelujah. every Oh, name. Jesus. Hallelujah. Exalted. Lord, we thank you for your word. May it bring healing. It bring healing, Lord. Lord, as we worship you, let your very presence be with us. Because where your presence is, there is liberty. May kalayaan kung nasaan nandoon ang iyong presensya. Salamat, salamat, salamat. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful. How wonderful. How beautiful. How beautiful. Thank you, Jesus. Name above every name. Exalted high. Hallelujah, How Jesus. Oh, wonderful. hallelujah, hallelujah. How beautiful. Thank you, Father. Jesus, your name. Thank you, Lord God. Hallelujah. Name above every name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Kasihan mo kami ng iyong presensya. Ang mga salita na bibitawan ng iyong lingkod. Thank Kasihan you, mo Holy ito ng Spirit. kapangyarihan. Thank Ng you, bawat God, Holy makakarinig Spirit. ay makakalaya. Thank you, Ang Father. bawat makakarinig ay Thank you, makakasumpong, O Father God, in ng heaven. isang tubig na buhay na buhay. Ng bawat nauuhaw sa iyong mga Thank you, salita ay Father in heaven. makukuluan Thank ng you, kanilang Father. kauhawan. Lord, salamat ng Thank you, marami-marami. Father. Thank you. Pagpalain mo ang oras na ito. Samahan mo ang lingkod mo. Salamat sa buhay ni Pastor Dong. O, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Mga pinagpalang anak ng Diyos, alam niyo po, napakahalaga po sa buhay natin na sa paglilingkod, maunawaan natin ang yaman ng kahulugan ng salita ng Diyos. Kasi,
tingnan niyo po, kasi ito ay di natin kilala ang isa't isa. Di natin kilala ang isa't isa, pero alam niyo po, mga kapatid, maintindihan po natin na ito po yung gatherings of hearts na maliwanag. Ito po yung maliwanag na gatherings of hearts na kung saan ay talaga namang darating ang panahon na ang lahat ng tao tatawagin ng Panginoon kung saan-saan siya naroon. Kaya nga kung maunawaan po natin, napakahalaga kung bakit napakahalaga sa puso ng Diyos ang salitang fathering. Ano po ba ang purpose ng fathering? Kasi I want you to learn, I want you to see na ang pagliligtas ng Diyos, yung having eternal life is a personal matter. Yung makatanggap mo ang eternal life is a personal matter kasi haharap ka sa Panginoon. Haharap ka sa Panginoon, yung scope na yan, haharap ka sa Panginoon, ikaw at ang Diyos, magkikita kayong dalawa. At sasabihin ng Panginoon mismo na, welcome my faithful servant. No? Welcome my faithful servant. Pero mga kapatid, ito yung salvation. Ang pangalawang meaning ng salvation is yung salvation coming out from the world. Yung coming out from the world, yung umalis ka, lumabas ka sa sistema na kung saan wala ang Diyos. Na kung saan iniaalis ka sa salita ng Diyos. Na kung saan ito yung world na ginagalawan mo, mga kapatid, na kung saan nais ng Diyos umalis ka. Kasi bakit? Kasi kagaya ni Lot, kailangan siyang umalis sa Sodom at Gomorrah na dating lagi nandoon lang siya sa labas. Now eventually nakikita na natin ni si Lot ay nasa loob na ng Sodom at nasa loob ng Gomorrah. Kaya may kita nyo po mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos, hindi lang iligtas ka na magkaroon ng eternal life, kundi ang iba pang kaligtasan na gustong ipakita ng Diyos sa iyo is yung to come out from the world you are, no, kung saan na hindi galing sa Diyos. Yan po yan. Kaya nga hindi po lang kaligtasan nito na born again ko ako kasi ang grasya ng kaligtasan ay talagang gift lang po yan. Pero mga kapatid, it's an experiential. Salvation is as spiritual experience. Alam mo ba, yung born again experience is a spiritual experience. Yan po ay inyong dalawang Panginoon na kayong dalawa ang nag-usap na nalipat ka mula sa dilim patungo sa liwanag. Yan ang born again experience. Yan po yung salvation. Pero it doesn't stop there. Kasi bakit? What shall a profit a man if he gain the whole world but forfeits his soul? Napo-forfeit po ang kaluluwa mga kapatid. Napo-forfeit eventually pag hindi tayo nagbabantay, baka pag hindi po natin na nasa buhay at di tayo magtaglay ng fullness of Christ, di tayo magtaglay ng Christ-like character because we don't want to let the place of temporal success and worldly achievement, if di tayo ma-detach diyan, mga kapatid, may tendency po talaga na ikaw ay kanyang impluwensyahan kagaya ni Lot. No, we cannot submit to God without first learning how to submit to men. Di po tayo pwedeng mag-submit sa Diyos without first learning how to submit to men. Kailangan pong matutunan nating mag-submit sa tao. Kasi bakit? Sa Hebrew chapter 10 verse 31, it is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. So sa tao pa lang, di ka na masuhito. Sa tao pa lang, di ka na makorek. Sa tao pa lang, di ka na maayos. Sa tao pa lang, di ka na madisiplina. Sa tao pa lang, di mo na kaya ang disiplina. Napakahirap pag humarap ka na sa Diyos. Napakabigat pag humarap ka sa Panginoon. Alam niyo po ba, kapag sa tao di pa lang tayo nagpaayos, di lalo nang mahirap magpaayos sa Panginoon. Kasi alam mo bakit? Ngayon, ang Panginoon ay Lamb of God who take away the sins of the world. Sa pagbabalik niya, hindi na po siya lamb. He is a Lion of Judah. He is a Lion of Judah. Siya po ay tatayo na as a judge at hindi niya itutolerate ang mga tao na hindi namuhay sa kalooban niya. Yan ang totoo. Kaya ngayon pa lang magpaayos ka na. Kaya yung purpose ng fathering,
yung purpose na meron kang pinapayagang magsalita sa buhay mo, kasi turuan tayong sumunod sa Panginoon. Turuan tayong sumunod. Kaya kagahapon pinag-usapan natin that obedience is learned. Kaya pinag-usapan natin doon, obedience is learned. Sabi niyang Hebrew chapter 5, di ba? Chapter 5 verse 7, na ang sabi doon, kahit na verse 8, ang sabi doon, in the days of His flesh, sa panahon ni si Kristo na nasa lupa, He offered up both prayers and supplication with loud crying and tears to the one who able to save him from death, and was heard because of his piety. Siya'y pinakinggan dahil sa, bakit? Sapagkat siya po ay nanalig sa Panginoon. Siya po ay grabing yung taas ng reverence. Taas ng reverence niya, prepared for the Lord. Kasi doon, mga kapatid, talaga namang namuhay siya sa righteousness according to his faith. According to his faith. According to the spirit that he carry. So at the end of the day, it is not how much we can do. At the end of the day, it is how much the spirit we carry. At the end of the day, sa bandang huli, hindi yung sa dami mong ginagawa, kundi ano ba talaga ang bit-bit mong spirito na taglay-taglay na meron ka. Kaya nga, obedience is learned. Ang Bible nagsasabi, si Jesus learned the meaning of obedience. Jesus learned the meaning of obedience. Ayan po nga, mga kapatid. Kaya nga dito, maunawaan po natin dahil natuto siya sa pagsunod. Sabi niya, although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. Natutunan niya ang magpakumbaba. Natutunan niya ang magpasakop. Natutunan niya na sumunod sa kalooban ng Ama, even unto death, hanggang kamatayan. Nasunod niya talagang hanggang kamatayan. Kaya sabi ng Hebrew chapter 12 verse 1 to the following, hanggang kamatayan, tiniis niya ang pakikibaka laban sa kasalanan. Kaya nga po, hindi pa tayo umabot. Hindi pa tayo umabot sa pakikibaka sa kasalanan sa pamagitan ng ikaw pinako na talagang wala pang dugo na tumulo sa'yo. Damdamin pa lang ang nakanti sa'yo, parang gusto mo nang umayaw. Damdamin pa lang yan, ha? Patampo-tampo ka na, ha? Damdamin pa lang yan. Eh di lalo naman siguro, kung ikaw pinako na, baka sabi, ayoko na. Wala pang napako sa atin. Wala pang tumulong dugo dyan sa pakikibaka mo laban sa kasalanan. Gusto ng Panginoon maintindihan mo na sabi ng Bible, tiniis niya and he learned the meaning of obedience. At the end of the day, mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok doon. At the end of the day. Kasi, alam mo, sabi ko sa inyo kanina, Matthew 16, di ba? Napupurfit po ang kaluluwa. Napupurfit po talaga. Napupurfit. Ibig sabihin, pag hindi po talaga ang tao nagpaayos, mga kapatid, kasi gusto niyang isanctify ang buhay mo, spirit, soul, and body. Sa mga darating na panahon, pag-uusapan natin ang body, magugulat ka. Di ko alam kung born again ka talagang totoo. Yun ang di mo alam. Kasi at the end of the day, sa Colossians chapter 2, ang sabi doon, Colossians chapter 1, yes, Colossians chapter 1, na at the end of the day, it is God who know and it is the Father who qualified us whether we are born again or not. It is the Father who qualified us. Madaling sabihin, born again ako. Pero ang sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok. Sino lang ang sinasabing makakapasok? Yoong sumusunod. Kaya nga ang Bible, he learned the meaning of obedience. Kaya nga mga kapatid, learning. Ngayon, it's a beginning na ikaw, the beginning of holiness is your righteousness. Ngayon, nakapasok ka na, binigyan ka ng awareness, pinaalam sa'yo ng Panginoon, but it doesn't stop there. Kaya you need to continue with what God wants. Kaya nga mga kapatid, to be holy is to be like Christ. No, sabi ng Colossians 1 verse 12,
na it is God who qualified us. Kaya ipangalandakan mo man ngayon na ikaw totoong-totoo sa Diyos. Balik rin kaya natin, sa Diyos kaya sinasabi niya kayang totoong-totoo ka? O yun ang matindi. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 2:10? Ipinaalam na sa atin sa spirit mo, sa spirit natin. Balang araw, pag-usapan din natin the spirit of man. Balang araw, pangako ko yan sa inyo, the spirit of man. Pag-usapan natin yan, doon mo malilatag, doon mo maunawaan kung saan ka nakalugar. Doon mo maunawaan talaga, hindi to lugar kung saan kang grupo, nakaanib, saan kang grupo, na malalaki. Marami lang tao. Napantayan mo na ba ang Tower of Babel? Maraming ding tao doon, nagkakaisa, pero yun yung nagkakaisang lito. Saan ka makakita? Maraming tao nagkakaisa, pero mga nagkakaisang lito. Saan ka makakita ng ganyan, nakakaisang lito? Ay, nako. Nasa Acts 18 din yan. Nagpunta sila doon sa theater. Pagpunta sila sa theater, yung isa may ginagawang gustong iba, yung isa may ginagawang isa, yung isa may gagawing isa. Alam niyo po ba, ang lahat ay nagkakaisa. Nagkakaisang mga lito. Sa pamilya mo kaya, ang dami ninyong puro nasa simbahan, pero kayo di nagkakaintindihan. Di ba yun mga lito? Wow, katindi nito. Kaya napakahalaga po na meron kang papayagang magsalita sa buhay mo. Kasi ito yung babalanse. Huwag kang magagaling-galingan. Maniwala ka. Di mo kayang kamutin ang sarili mong likod. Yan. It takes humility talaga. Alam mo ba, hindi po talaga pagalingan to ng Bible. Maniwala ka. Di talaga. Kahit anong galing mo sa Bible, mga kapatid, hanggat hindi dumating yung kahulugan, di dumating ang tinatawag na revelation of understanding what God really wants for you. This is a personal encounter between you and God, and it is your spirit that could determine that. Hallelujah. It is your spirit that could define that one. Maniwala ka. Hindi to, alam nyo, hindi ko to sinasabi sa inyo dahil napakagaling ko sa Bible. Di na ibig sabihin na tupad ko na yan. Nako, maniwala ka, aminado din ako, kailangan ko pa rin kayo. Yan ang matindi dyan. Kailangan ko kayo, kailangan nyo rin ako. Kung pareho tayo ay nagkakakiskisan, kikinis talaga ako tiyak dahil din sa'yo. O, di ba? O, may kutsilyo bang tumatalas mag-isa? O, di ba wala? O, di ba? Kasaan ka makita ng hasaan na di magaspang? O, kaya yung mga nakakainis na nasa paligid mo, mululutang talaga ang totoo mong obedience o hindi. Nako, tiniwala ka sa akin. Lagot ka dyan. Ay, nako. Magugulat ka talaga no ang totoong hitsura ng iyong spirito. Totoo yan. Alam mo, ang totoong ugali, yung hindi mo alam. Yung unguarded moments. O, di ba? O, halimbawa, naipit ka ng pinto. Pag ipit mo ng pinto, napamura ka. Tapos sabay tabon mo sa iyong labi, ay, sorry. Ay, sorry. Napasorry ka sa sarili mo. Alam mo, di mo alam, yan ang litsurang totoo ng iyong spirit. Kasi ang spirit, hindi likha ng iyong isip. Ang totoong spirit, hindi siya likha ng iyong isip. Ang totoong spirit ay gumagalaw independently. Kung buhat-buhat ka niyan, iingatan ka niyan na magkamali. O, di ba? O, bakit ko alam? No, pakinggan mo mabuti. Ikaw ba? Pag humihinga ka, iniisip mo ba na ang baga mo huminga? O sige baga, pag ako, iniisip ko, sinasabi ko ng isip ko huminga ka, hihinga ka. Hihinga ba ang baga dahil iniisip mo? O humihinga siya dahil kahit di mo iniisip? O, di ba? O, yan lang ang totoo dyan. Ang Bible nagsasabi, siya ang ating breath. Siya ang ating hininga. Kung siya ang ating hininga, ang spirit, ang meaning ng spirit ay breath. Ang meaning ng spirit ay hininga. So, ibig sabihin, hindi yan kailangang isiping huminga ka. Kasi ikaw ang nasa isip niya, hindi siya ang nasa isip mo. O kaya lagi tayong sumisimplang kasi lagi mo sinasabi, nasa isip ko naman ang Diyos. Ay, nako, maniwala ka. Ang isipang gustong ilagay ng Diyos yun yung spirito mo. Na ang spirito mo, dikit na dikit sa spirito ng Diyos hanggang yung spirito mo kamukhang-kamukha ng Panginoong Hesus. Ay, grabe yan. Nako, hallelujah.
Maniwala ka sa akin at mangyayari lang yan kapag nakapasok tayo sa totoong church. Alam mo kung anong totoong church? Ang totoong church, hindi yung may name tag na sikat. Ang totoong church ay ito, fitted together, growing together, building one another. Yan ang sabi ng Ephesians 2. O asaan ang name tag doon? Di ba wala? Kaya alam mo, nagugulat ka, ang dami nakakarinig dito sa DLS, biglang nauga ang foundation ng kanilang simbahan. Biglang uga talaga. Ganyan talaga. Nako, mukhang nawawala kami Uga talaga. Kasi bakit? Dumating ang katotohanan na uga talaga ang foundation. Uga talaga. Ugaan nga naman kasi talaga lahat yan. Maniwala ka sa akin, di dahil sa ako'y magaling na. Isang araw, bakit ba ako matatakot ang membro ko makarinig ng aral sa ibang church? Hindi ko naman membro yan, membro ng Diyos yan eh. At hindi ko naman dinadala sa akin yan. Dinadala ko yan sa gawain ng Panginoon na lalo kung honorable ka talaga, ipagmamalaki mo, ipaglalaban mo ang pangitaing itinatayo dyan sa kalagitnaan. Hindi yan pangitain ng isang tao, pangitain ng Diyos yan na nilagay sa tao. Yan ang malusog na church. Ang nagtataka naman ako, bakit takot na takot kayong membro mo dumalo sa iba? Nagtataka ako. Kanina ba yung, ay nako, maniwala ka. Alam mo, kung di ka insecure, di ka matatakot yung mga membro mo makarinig ng mga truth sa iba. Kasi ang naririnig nila tungkol naman kay Jesus, tungkol sa Ama sa Langit, tungkol sa Holy Spirit. Nagtataka ako, ba't mo binabawalan yan? Ha? Kung meron ka talagang itananim na malalim dyan. Yun nga lang, nakakatakot kung kinukumpara ka na yan. O yan ang isipin mo ngayon. Kasi darating ang panahon na yung mga nagkukunwari talaga, uugain ng Diyos yan. Kasi yung foundation nila, doon mo ngayon makikita na you are not drawing them truly sa Panginoon. Dinodraw mo yan sa sarili mong ambisyon. Matagal naman na yung simbahan namin, itinayo na matagal na. Hindi rin naman sa tagal yan eh. Hindi rin talaga sa tagal. Ang tanong, kung yung simbahang tinayo mo ay simbahan ba na nakaugma sa panahon ng Diyos? Bakit ko alam? Tingnan natin to. Hallelujah. Tingnan mo mabuti to. Are you ready? Tingnan nyo to. Bakit spiritual fathering? Bakit may fathering to? Bakit talagang merong gusto ang Panginoon? Kasi alam mo sa Book of Revelation, kung iyong mababantayan, sabi doon sa Book of Revelation chapter 2, kung iyong mapapansin, may 7 churches doon na itinayo. 7 churches. Itong mga 7 simbahan na ito, yung Thyatira, yung Ephesians. Alam nyo, gusto kong bantayan nyo to sa aklat ng Pergamon. Sa aklat ng Pergamon, sa chapter 2, Revelation, sabi niya to the angels of the church in Pergamon, write the one who has the sharp two-edged sword says this. Meron talagang sharp sa word of God. Pero ang sabi niya sa taga-Pergamon, I know where you dwell. Ito, where Satan's throne is. Sino mag-aakala na itong simbahan na ipinahayag ni John the Beloved, na itong isa sa mga 7 simbahang itinayo, ang simbahan ng Pergamon, na ang kanilang kahit gaano ka-sharp ang word of God sa kanila, pero ang problema sa kanila, ang naitayo ay trono ni Satanas sa gitna. Nakakatakot to. Isa pa, bakit? Alam mo, di ko na sabihin bakit. Basahin mo na lang yan dyan kasi di yan ang aking totoong topic. Binibigyan ko lang kayo ng background nito na kung posible ito na nangyari sa panahon ni John the Beloved, di kaya posible ngayon? Ito pa sa church ng Thyatira. Sa church ng Thyatira, and to the angels of the church in Thyatira, the Son of God who has eyes like a flame of fire, and his feet are like burning burnished bronze, says this.
I know your deeds. Alam ko ang iyong mga pagtitiis. I know your love. I know your faith. I know your service. I know your perseverance. That your deeds of late are greater than that at first. Alam kong sigasig na sigasig kayo kumpara nung kayo'y una kong nakilala at una niyong nakilala ang Diyos. Pero ano sabi niya? I have this against you. That you tolerate the woman Jezebel who calls herself a prophetess and that teaches and leads my bondservant astray, so they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. I give her time to repent. I give her time to repent. Pinagbigyan si Jezebel na magsisi, pero hindi. But she does not want to repent for her immorality. Behold, I will throw her on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds. And I will kill her children with pestilence, and all that churches will know that I am he who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your deeds. Ito pa ang sinabi niya. But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the depth things of Satan, as they call them, I place no other burden on you. Nevertheless, what you have hold fast until I come. He overcomes, and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations. Now listen to this. Ito ang bantayan nyo. Ito ang bantayan nyo sa Revelation chapter 2. Sa Revelation chapter 2, tingnan nyo po to. Ano ang naitayo ng simbahan ng Thyatira? From verse 18 to 24. Alam nyo kung anong naitayo? The depth things of Satan. Saan ka makita? 7 churches ito. Kitang-kita, inacknowledge talaga, grabe ang kanilang pagpapagal, pagpapagod. Pero anong naitayo? Trono ni Satanas. Mga malalalim na bagay kay Satanas. Ano itong malalalim na to? Tingnan nyo to. Ito yung huhukayin ko sa iyo. Bakit ang spiritual fathering na mayroong tao talagang papayagang ka magsalita para dukutin talaga kung saan ka naaalipin sa buhay mo? Kasi ligtas ang kaluluwa mo. Ligtas ang spirit mo. Ligtas talaga. Pero kailangan talaga, talagang talaga, na maayos talaga, makapamuhay tayo ng may kabanalan. Makapamuhay tayo, di lang makapamuhay sa katuwiran ng Diyos, kundi makapamuhay tayo sa kabanalan. Kaya dito mga kapatid, ano ang ginawa dito? Bakit death things of Satan? Bakit sinabing death things of Satan? Sa verse 24 ng chapter 3. Kasi ito po yung istorya niyan. Ang istorya niyan, sabi dito ay ganito. Behold, kasi tungkol ito kay kay Jezebel, na ang dami pong pinahirapan na itong Thyatira na to, itong simbahan ng Thyatira, tinolerate nila itong babaeng ito who calls herself a prophetess. Sabi ng verse 20, pinayagan nila nito at talaga namang tinolerate. Kahit mali, okay lang. Kahit mali, kaya nga ang Diyos hindi pwede yung pwede na eh. Hindi kita pinariringgan ha. Talagang pinaririnig ko na to sa iyo. Hallelujah. Pinaririnig ko na to sa iyo.
Kasi alam mo bakit? Pag di tayo nag-ayos ngayon, ako, lagot talaga tayo pare-pareho. Ako din. Kung namimili ako ng aking sasabihin, lagot din ako. Pareho tayong lagot dito ah. Kanino ba tayo? Kanino ba tayo naglingkod? Sa tao ba? O naglingkod tayo sa Diyos para sa tao? Alam mo kaya nga, having eternal life is a personal matter. Ang pagkakaroon ng eternal life, pagtanggap yung salvation na yan, eternal life is a personal matter. Pero di mo ba alam na may mas malalim pa dyan? Hindi lang yan pagkakaroon ng eternal life, kundi habang nabubuhay ka sa lupa na ito, ay also a kind of salvation of coming out. Coming out of what? Of the system you are in right now. Na alam mong wala na sa lugar eh. Alam mong piniplease mo na lang ang tao eh. Di na Diyos ang piniplease mo eh. Na alam mong grupo na lang ang pinaglalaban mo, hindi mo na pinaglalaban ang Kristong tinatayuan ng pangitain para sa grupo na yan. Wala akong tinutukoy na grupo, ewan ko sa'yo. Bantayan mo yan. Kasi bakit? Baka makompromise mo na, paniniwala mo, ang akala mo sa Diyos ka pa, di na pala, wala na pala. Sino mag-aakala itong 7 simbahan na ito? Sino mag-aakala? Akala mo bago yan? Hindi bago yan. Nasa Bible yan. Tingnan nyo. Akala mo, eto na, tinolerate nyo ng gusto, ikaw simbahang tsatera, tinolerate mo ang babae na yan na si Jezebel, na tinawag na prophetess, na tinatawag at nagtuturo, talaga namang inalayo niya ang mga lingkod ko papuntang immoral na buhay. Tingnan nyo. At nag-sacrifice sa idols, ano ba ang nangyari? Ito pa matindi. Binigyan siya ng pagkakataon na magsisi. Pero anong sabi sa verse 21? She does not want to repent of her immorality. Hindi siya, ayaw niya magsisi. Ayaw niyang magpabago kasi bakit na-enjoy niya na yung pagkinagkakakitaan niya sa gawain, na-enjoy na yung pagkakapirahan niya doon, na-enjoy niya na yung, alam mo ba yung tinatawag na adulterated na salita ng Diyos? Alam mo, pag ikaw nasanay ka na ang salita ng Diyos ay ginamit mong pagkakakitaan, mabubulok kang kasama niyan. Maniwala ka. Kaya ako, sa biyaya ng Panginoon, thank God, iningatan ako dyan. At iingatan pa ako ng Panginoon sa pera-perang paglilingkod. Ingatan pa ako ng Panginoon dyan. Kasi, tama si David eh. Sabi ni David sa Psalms 19, Lord, hide me from the power of presumptuous sin. Hide me. Hari na to ha. Anointed na to, binigyan pa ng pusong kagaya ng puso ng Diyos, pero nagpapaingat sa Diyos na siya'y ingatan. Sa spirito na ganyan, na ang tawag niyan ay mapangahas, 19:13, Psalms 19:13. Mapangahas na spirito. Itong mga taga-Thyatira na to, talaga namang mapangahas na klaseng espiritu, kaya tinawag ito sa verse 24 na deep things of Satan eh. Kasi bakit tinolerate nila ito eh? Pinayagan nila itong kahit maling spirito eh. Pinayagan nito, ay basta, tayo lahat nito. Mabuti naman itong gina. Oo, mabuti sa harapan ng tao, di naman katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Tingnan mo, mabuti nga naman sa harapan ng tao. Sa harapan lang ng tao, pero alam mo, sa spirito mo na hindi katanggap-tanggap ng Diyos yan. Alam mo yan. Tingnan nyo. Kaya ngayon, ito, mga kapatid, mapapansin nyo po kung bakit sinabi ng Malakias chapter 4, verse 5 to 6. Malakias chapter 4, verse 5 to 6. Tingnan natin. Verse 5 to 6. Diba? Sabi doon na, ang sabi niya doon, Behold, I am going to send you Elijah, the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. Before. Bakit Elijah ang tinutukoy dito? Gusto niyo malaman? Alam niyo po ba,
si Elijah tumakbo laban kay Jezebel. O, yun ang istorya. Alam niyo po, kung mapapansin niyo dito sa istorya na to, behold, I am going to send you Elijah, the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. Bago yung terrible day na yon. At doon sa istorya, sa panahon ni Elijah, ito po yung sinasabi niya mga kapatid. Sa 1 Kings chapter 18, nakasulat yan sa 1 Kings chapter 18 na kung saan ay talaga naman si King Ahab ay asawa ni Jezebel. Ito'y istorya noong 1500 o 1,500 years ago. Pero di nyo alam, itong babae na to na si Jezebel, na napangasawa ni King Ahab, siya po'y talagang matinding kalikuan na meron siya wickedness, exceedingly wicked and immoral, and even though na siya po talaga ay patay na sabi ng Bible, ay alam nyo po ba, kahit patay na siya, bantayan nyo ang sabi dito sa Revelation chapter 3. Ang sabi niya ay ganito, I will kill her, sa verse 23, sa chapter 3 ng Revelation. I will kill her children with pestilence. Saan ka makita ng Revelation na meron pong anak si Jezebel? Ang tanong, nanganak ba siya? Di ka magtataka, bakit binanggit ito ni John the Baptist sa Luke chapter 1 verse 17 ulit? Alam mo kung mapapansin mo dyan, kung maunawaan mo lang ito kung anong ginawa ni Jezebel, kung ano ang pinakalat niya, at anong ginawa niya dito, kung mapapansin nyo pa na yung sinasabi ng Bible, I will kill her children with pestilence. Mayroon pong anak si Jezebel. Ito po'y istorya na patay na ay 1,500 years ago, patay na, naalala sa aklat ng Revelation. Grabe ano? Bakit naalala ito ni John the Beloved? Ito yung binabanggit kong death things of Satan, kapatid. Na ang ibig sabihin nito, I will kill her children. Kasi mga kapatid, ang simbahan ngayon talaga, mapapansin nyo po yung spirit of Jezebel na kung saan nanganganak po ito ng klaseng espiritu na kung saan ang mga tao ngayon ang salitang adulterated. Ibig sabihin ng adulterated ay salawahan. O bakit ko sinabing salawahan? Kasi ang church ay tinawag na bride at ang kanilang bridegroom ay si Jesus. Nasa Revelations 21 yan. Si Jesus ang ating bridegroom. At si Jesus ang ating groom. Yung babaeng sinusuotan, nakasuot ng pangkasal, hindi po yun babae na may kasuotang kapangkasal. Ito po yung Kristo na ikakasal sa kanyang simbahan. At ito rin po yung sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Nasabi niya sa verse 1, gusto ko kayong ipakasal na isang birhen na wala pong batik, ipakasal sa isang groom na walang batik. Pero alam niyo po mga kapatid, ito ang aking ikinalulungkot sa inyo. Nagpipreach kayo ng another Jesus. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Ang pinipreach nyo, another Jesus. Hindi Jesus sa Bible. Jesus sa history. Mayroon pong nagpipreach ng another Jesus. Ano po itong another Jesus? Doon tayo naging salawahan. Kasi pag ang tao ay self-sustaining na,
bumababa na ang init sa Panginoon, nagiging pangalawa na lang ang Panginoon, naging secondary na lang ang Panginoon, nasaan ang primary? Ito po yung sinasabi kong salawahan. Yan po ang salawahan. Pangalawang salawahan, yung ating mga kamay, dinungisan natin sa mga bagay-bagay na yung saan ay yung para sa Diyos na honoring, kinukuha natin. Kaya nga yan po yung ikinamatay ng mga anak ni Aaron. Dahil nagdala ng strange fire, nagdala ng apoy, liban sa apoy na meron na doon, dinala ang hindi nakalulugod na apoy na pangsunog doon, kumuha sila ng another apoy na galit ang Panginoon. Ito po yung sinasabi ngayon ng salita na depthings of Satan, na kung saan ito yung spirit of Jezebel, na kung saan ay nanganganak hanggang ngayon. At sinasabi ng Revelations 2:23, binabalaan niya tayo na huwag ninyong pakainin, huwag nating suportahan, huwag nating ay nako, maniwala ka sa simbahan po yan, nakatago lahat sila rin. Tindi nito, itong pahayag na to, ewan ko lang sa'yo kung hindi ka talagang luluhod sa trono ng Diyos. Kasi hindi mo to mapapansin, mga kapatid. No? Hindi mo to mapapansin na itong mga lustful na ito, itong mga makalaman na ito, itong mga taong ito sa ating paligid, mga kapatid, they come, no, parang mga maliliit na bagay. Pero mga kapatid, itong maliliit na bagay na ito, na ating pong papayagan ito, balang araw magiging, dati uod lang yan, ngayon magiging dambuhalang ahas yan hanggang maging anaconda yan. Yung klase ng karakteristik ni Jezebel na kung saan pinapaingatan tayo ng Revelation chapter 2 verse 23, pinapaingatan sa atin na kapag iyan ay atin pong aalagaan sa simbahan. Kaya si Jesus mismo, winawarningan ang kanyang simbahan. Winawarningan ang kanyang simbahan. Kasi ano po ba ang spirit ni Jezebel sa 2 Kings? Ano po ba ang spirit sa 1 Kings chapter 18? Ano po ba ang spirit na meron si Jezebel? Ay grabe, ito yung sexual immorality. Immorality, yung lust na yan. Hindi lang to lust physically. It is the lust for power. And she will reproduce children. And Jesus warning the church. Sino ang makakadukot niyan? Kaya sinasabi niya, the spirit of Elijah coming to the church, that the hearts of the father, turning the hearts of the father back to the children, and the hearts of the children back to the fathers. At ang matindi dito, kung bakit i-restore ng Lord at ibabalik talaga ang spirit of familyness sa bahay. Yung spirit ng familyness, yung lalim ng kahulugan ng pamilya, kasi yan ang original design ng Diyos sa kanyang totoong simbahan. Totoong simbahan na hindi kunwaring simbahan. Kasi merong nagpapadir-padiran dyan na talaga namang, Diyos ko, hallelujah, patawarin tayo ng Diyos. Mga kapatid, kung makikita niyo po, ano ang meron kay Jezebel? Ano itong mga anak ni Jezebel na mga anak ito? Kaya sinasabi ng salita ng Revelation, I will kill the children of Israel. Kill the children of Jezebel. At ano tong spirit na to? The spirit of manipulation.
Ano tong spirit na to? The spirit of intimidation. Ano tong spirit na to? The spirit of control. Itong babae na to, itong spirit na to, ni-manipulate niya at kinontrol niya si Elijah, ang propeta ng haring si Ahab. Kahit yung mga taong namamahala sa mga kasama ni King Ahab, ginawa niyang tau-tauhan. Mga kapatid, hindi ito tungkol sa babae. Huwag mong isiping babae ito. It is the spirit, not a gender. Kaya nga, ang spirit hindi to gender. Ito yung spirit na nag-ooperate under the spirit of Jezebel. Kasi ang spirit, wala pong gender dyan. Hindi babae o lalaki. Kasi ang spirit walang gender. But it is about the culture, the lifestyle, the spirit behind, the manipulation, yung motivation natin na kung saan humihiwalay sa buhay ni Kristo Jesus at tumitiwalag sa mga salita ng Diyos at hindi natin pinaparangalan yung dapat parangalan na si Kristo Jesus at nauwi po talaga tayo sa paniniwala ni haka-haka, ni sabi-sabi, ni daw-daw, ni pala-palagay, ni kuro-kuro, at dinagdagan pa yan ni oo nga. Alam mo, yung oo nga na yan, yun yung mga baka sakali. Pag umuo nga na yan, tangay lahat, oo nga rin. Pero bumalik ba tayo sa salita ng Diyos? Don't you ever know that Jezebel tried to manipulate leadership? For what? For her own good. For her own good. And that kind of spirit, don't think about babae kasi spirit ang tinutukoy ko dito. Yung spirit ni Jezebel ay spirit ito ng manipulations na hanggang ngayon buhay na buhay sa ating paligid. Kapag hindi po natin binigay at di natin pinayagan totally si Kristo Jesus na maghari dyan, wala hong magaling na matatalino dyan na makakabunot ng spirito na yan. Wala hong titulo din na mataas o sino kang titulong meron ka. Kasi ang kalaban dito hindi tao, kundi mga rulers of darkness, authorities, that only Jesus can destroy it. Only Jesus. Oh, hallelujah. Itong babaeng married woman with unmarried spirit. Itong married woman na with unmarried spirit, ito po yung nagmamanifest sa spirit of Jezebel. Married ka lang sa seremonya, pero meron kang spirit na di ka makontrol-control, unmarried spirit. Wala kang spirit of submission. Wala kang spirit na teachable. Wala kang spirit na mag-obey. Kaya bumalik talaga po tayo sa salita ng Diyos. Balik ka sa buhay ni Kristo Jesus. Ang kalaban dito, kill the children of Jezebel. Kill the children of manipulation. Kill the children of intimidation. Kill the children of control. And that is the meaning of witchcraft. Yan ang meaning ng witchcraft. Diyan nadali si King Saul. Diyan din nadali si King Ahab. Kaya alam niyo kung bakit nire-restore ng Diyos yung spirit of Elijah. That is what God really mean for us today. Destroy the children of Jezebel.
Alam nyo, ang tindi niyan, pag di po tayo nagsisi, di po tayo lumapit sa trono ng Panginoon, manumbalik sa trono ng Panginoon, wala po tayong laban sa kaaway na yun. Di po natin kaya yan mag-isa, di po rin natin kayang iharap yung yaman ng pera meron tayo sa ating bangko. Kung ang mga anak naman natin, mga swail, walang galang, walang modo, anong silbi ng mayaman tayo? Nandoon ang pagiging orphan, anong silbi na nagsisimba rin naman tayo? Nagtatago lang naman din tayo at ginawa lang naman din nating hiding place. Pampalubag loob ang simbahan. Wala naman talaga tayong willingness na magbagong totoo. This is the children of Jezebel that is manifesting na kapag hindi po natin mabantayan sa Panginoong Hesus ito, di po tayo naging sensitive sa Holy Spirit. Mga kapatid, kaya maraming hindi po na, ay nako, ang daming tinabangan sa church. We need Jesus. Kaya sabi niya, binigyan ko siya ng pagkakataong magsisi. Pero hindi siya willing na magsisi. Yes. So, ibig sabihin, ang Diyos ay naghihintay sa ating lahat. Amen. Ang Diyos ay nag-aabang sa ating lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang Diyos ay nagsasabi, lumapit kayo sa akin. Oh, Ang glory Diyos to ay God. nagsasabi, na sabi niya sa Acts 17:30, mahabang panahon pinalampas ko ang inyong mga kalikuan. Hallelujah. At ngayon ipinag-uutos ko na kayo magbalik loob sa akin na magsisi. Magbalik loob, humingi ng tawad at ako'y tapat na patawarin ka. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Hallelujah, Lord hallelujah. Jesus. Oh, glory to you. Oh, O God. hallelujah, hallelujah. Hallelujah.